Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Good evening po! Amen. Salamat po sa inyo pong pagtugon. Tayo po'y nagpapasalamat muli sa ating pong Panginoon Diyos sa muling pagkakataon na tayo po ay makapagbalik ng pasasalamat sa ating pong Panginoon Diyos. Magandang gabi sa ating din po mga kapatiran na sa online ngayon. Higit sa lahat sa ating pong mahal na Bishop. So patuloy po natin sama sa panalangin ng ating pong mahal na Bishop sa kanya pong ministry sa Europe. And yan, so wala na po. So tayo pong lahat ay tumayo sa ating pong pagsisimula. Ating po simula ng ating pong panawagan sa pagsamba sa Aklat po ng Roma, Kabanata 12, Talata 1. Bigkasin po natin ng sabay-sabay na may pangunawa. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ibinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayo. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, muli salamat pong muli sa gabing to, Lord. Sa muli pagkakataong pinagkaloob sa amin upang kami po ay sama-samang mapagbigay ng papuri pa sa salamat sa iyo. Salamat po sa pag-iingat sa buong maghapon. Thank you so much, Lord, sa paggabay sa aming po mga ginawa sa araw na ito, maging sa office man to, sa school, o sa aming po mga tahanan. Salamat sapagkat napakabuti niyo sa amin, maging sa pag-iingat, na kami po'y nakarating sa aming pumbay sambahan ng maayos at ligtas. Thank you so much, Lord, for your goodness, for your greatness, Panginoon. And this time, Lord, wala po kami ibang hangarin, kundi ang patuloy kayong mapapurihan, madakila, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Lord, we pray that you will continue to bless every part of our program. Kayo naman patuloy na madakila, Panginoon, at ang dalangin namin, kayo ang patuloy na mapahayag. Kami po ay may encourage sa mensahe, Panginoon, na may babahagi sa amin ngayong gabi. Pagpalain niyo po ang bawat isa, lalo na po yung mga parating pa lang, Lord. Ingatan niyo sila na makarating sila at makasama namin sila, Panginoon, ngayong gabi na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Lord, panapanalangin din ang aming pong mahal na Bishop. Patuloy nga po siyang ingatan at pagpalain sa kanya pong ministry. Thank you so much, Lord, for your goodness. We give back all the glory, all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, magpatuloy na po tayo sa pag-awit. Amen. Handa na po ba tayo? Kalooban po ng Panginoon na lumapit po tayo sa Kanya sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Come and dine. Awitin po natin lahat.
Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble be. All will be a glorious sight. All the saints spotless white. And with Jesus they will peace eternally. Let's sing, come and dine. Come and dine. The Master calleth, come and dine. You make peace at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Let's sing another song. Ulitin po natin lahat. I am resolved. Everybody. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have I learned. Everybody, let's sing. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. On the second, I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He had the words of life. Everybody, I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come on the last stanza. I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, who will walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Amen. Please be seated. Amen. Salamat po, Preacher Nathan. And this time, tayo po'y dadako sa ating pong prayer time. Amen? So at least ito po yung ating pong opportunity that we can share yung ating pong mga heart desire. So patuloy po natin isama sa panalangin, good health and protection for BFDB. Again, so patuloy po nating binemention yan. So yung patuloy na pagpapala po sa ministry trip ng ating Pumala Bishop together with Ma'am Maris at saka si SM po. So patuloy din natin isama sa panalangin yung kanila pong mga kasama sa kanila pong tahanan habang wala po sila Bishop. Kasama po dyan sila Pop, sila Ma'am Tessie, sila Junjun, tsaka iba pa pong mga kasama nila. So again, strength, safety, and success for BFDB's ministry. Also, patuloy din natin isama sa panalangin, physical strength and healing ni Dr. Merly Casahe. Ay ba si Pia? So wala po tayong update, but let us continue to pray for Ma'am Merly Casahe, healing and strength for Bishop Andaya, physical strength for Evangelist Eddie Mesa, kasama si Mami Rosemary Hill, good health and protection for PNG. Kahapon medyo masama po yung pakiramdam ni PNG. So, pero tayo po yung nagpapasalamat because kasama pa rin po natin siya. Let us continue to pray for the health po and healing din po. And success ng mga ministry po na pinagkatiwala sa kanya. And at the same time, patuloy natin sama sa panalangin yung Living Water Baptist Church, yung ating pong church. Particularly ito pong Santa Mesa, yung mga ministry, yung mga church leaders po, kasama na po yung mga pastoral staff, preachers, deacons, and leaders of our church, and yung workers po natin. Also, yung LWBC local and international ministries, churches and mission. So, kasama na nga po dyan sa Europe, yung Paris, yung Italy, yung London. So, yan po yung mga bandang Europe. So, andyan po sila Pastor Nelson, si Pastor Andy, Pastor Genesis, and then Pastor Jabez eventually po. Sa dako naman po ng Japan, Ibaraki, Matsumoto. So, andyan po sila Pastor Robert, Preacher Sir, at saka si PMJ po.
And then sa Canada, so si Pastor Eric, so they are praying for the spiritual growth. And sama na rin natin yung mga local mission po natin, kasama po ang Muson, Tondo, Parañaque, Calaca, Valenzuela, at saka yung sa Pampanga po. So yung mga mission pastor po natin yan, dyan po si Pastor Henry, Pastor Daniel, Pastor Jonathan, Pastor Mark J., Pastor Jason, saka si Pastor Darwin po. So mostly ng kanilang pong prayer is about the worship place, yung pagsasaayos po, and at the same time, spiritual growth po ng bawat member, and then yung mga plans for outreaches. So isama na rin po natin sa panalangin kung di tayo nagkakamali. Next week ba? BMO, BBS? Next week na, yan. Okay? So pag-pray po natin, hindi lamang po yung mga professor, but at the same time, yung mga mag-e-enroll po. Brethren abroad, and yung Tondo BBS, so tomorrow po ang start nito. Okay? So hanggang Sabado po yan. Pag-pray po natin, yung mga magbo-volunteer po dyan. So sama na rin natin sa panalangin, sick brethren po natin, good health, good love test for Nanay Gloria Kabiling, recovery po ni Pastor Henry, ni Sister Kenji, ni Bianca, maging ni Nanay Ligaya Duran, ni Sister Aida Amikan, and ganun din healing sa mother po ni Sister Maan, ni si Nanay Anita. Healing din kay Deacon Gito, yung kanya pong trigeminal neuralgia. Healing din kay Sister Glenn Dashiel. Ayan, yung kay PNG po, ayan, nandito po particular, pati po si Sister Jessica. Successful medical procedure and of Ma'am Yoli Samson tomorrow po. Okay? Continuous healing po for Pastor Adan. So ito po, sinasama po natin sa panalangin. Healing for baby Seb, continuous healing and good result ni Mami Wena po, si Sister Wena po. Kahapon po, sinugod po siya ni Brother Dan. So, but we're okay naman po nung time. But at this time, healing po sa mga nararamdaman pa po. Healing and physical strength for Pastor Daniel and Ma'am Pia. Okay? So, kailangan po nila ito dahil tomorrow na po yung start ng DBBS po sa Tondo. Okay? Para po sa mga businesses ng ating pong mga kapatiran, nandiyan po ang Rayco, Jenlyn and Jenner Publishing House, kasama na po yung printing po yan, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra, Team Diamond, Samcube Stick, RMS Transport Services, BPC Transportation, Rosemart Travel and Tours, and yung kapatid po ni Sister Winnie, si Elisa Bulalin, para po sa kanyang PR application to Australia. Preparation din ni Darla and Brother Jonel para po sa kanila pong nalalapit na wedding on August. Safe flight po ni Deacon Owen, papunta po ng Tacloban. Kaya kanina binanggit niya lang po yan sa akin. Tomorrow po yan. Okay, so far po, ito po yung ating pong mga prayer list. Kung meron po tayong naisidagdag, andyan po si Brother Jonel, si P. Nathan po, para hingin po yung ating pong mga prayer request. Sige po. Meron pong nais mag-share na kanilang prayer request? Anyone? Brother JB. Sama niyo po sa panalangin po yung DVBS po ng VFBM ng Victory Fundamental Baptist Church Mission Binyan Laguna, pati yung wisdom and guidance po para kay Pastor Andre Cantillers kasi nagsabi na po siya, mukhang may calling na po siya para mag full-time ministry po. Maging sa kaibigan po natin kay Pastor Jabez, yung farewell tour niya, malapit na siyang umalis papuntang London. Maging yung eto sa atin, katatapos lang ng eleksyon, sana naman kay paano maging maayos pa rin ang relasyon natin, magkakabati pa rin tayo. Maging yung sa preparation namin for Japan, kasi nung simula nung April 27, di nga ako sinali sa usapan ng mga kamag-anak namin, yung pinag-uusapan nila yung activities, yung mga gagawin namin, pag nag-Japan kami, yung
Pati yung processing po ng Japan visa ng mga pinsan ko po. Yung pinsan ko po si Iman Mariano na nag-a-apply ng work, maging yung mother ko po, yung healing po niya nung Monday, nagpa-dental check-up po siya, pati yung sakit niya sa kamay, pati personal unspoken ko po, pati yung posibilidad na operation, o posibilidad kung matutuloy man po yung operation ko po. Thank you po. Thank you, Brother JB. Next, sino pa po? Tinitingnan ko lang, kung may na-miss ako dito sa binanggit natin. Parang hindi ko nakita dito yung kila Ma'am Noemi. At saka kay Ate Margie po. Yan. So, wala dito. So, Basta- yung kay Ma'am Noemi, yan. So, hindi ko lang nakita dito. Prayer Safe request lang pregnancy. po, Okay. Yung nabuksan po na Bible study po sa side po ng mother ko, sa bahay po nila Lola, naman po magpatuloy po yung pagba-Bible study po nila. Kala Pastor Jimmy po. Okay. Thank you, JL. Ano pa po? Hello po, Church. Brother Carlo. Good evening. Good evening po, Church. Bali sa father ko po ulit. Bali, healing and strength po. Kasi po nung isang araw na dulas, medyo namaga po yung paa. Ngayon, okay, medyo okay naman po siya, pero nahirapan lang pong maglakad. Hindi naman po siya nilalagnat. Yun lang po yung healing and strength and yung Sige. protection po sa araw-araw na Okay. yun po. Yun lang po. Salamat po. Meron pa po? Nais magdagdag? Going once. Twice. Thrice. Okay, kung wala na po, sige po. Yan. So, again, aside po sa mga ipa-plus po dyan na prayer list po natin, so patuloy po natin sama sa panalangin yung BBS din po sa Binyan. Mission po ito ng BFBC sa panguna po ni Pastor Andy. Tapos yung Bible study dun sa mga lola po, sa family, mother side po ni Noemi. And then yung healing po sa father po ni Brother Carlo and protection din sa araw-araw. Tsaka yung mga Japan preparation, Japan visa po nila Brother JB at tsaka yung sa mother niya po healing. Okay, so yun po yung ating pong mga additional prayer request aside po sa ipa-plus po natin yan. Sige po, tayo pong lahat ay sama-sama at sabay-sabay pong manalangin.
Patuloy po tayong manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, muli kami po'y nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa gabing to, Lord. Panalangin namin ang patuloy pong patnubay, higit sa lahat, una po sa amin pong mahal na Bishop, na patuloy, Panginoon, na gumaganap sa inyo pong tungkulin, sa inyo pong mga pinagkatiwalang ministeryo. Lord, we pray that you will continue to bless Bishop Freddy De Vega, Panginoon, sa kanya pong ministry trip sa Europe, together with Ma'am Maris and SM. Lord, we pray for the strength, safety, and success. Salamat po, Panginoon, sa tagumpay na pinagalo mo sa ilang linggo na lumipas, na pinatubayan niyo po siya, Lord, from Paris, going to Italy, Panginoon. Thank you so much, Lord. At patuloy, Panginoon, ang panalangin namin hanggang sa remaining, Panginoon, ng kanila pong stay sa Europe. Patuloy, Panginoon, kayo pa rin ang gumamit sa Kanya. Bigyan niyo rin po siya ng magandang kalusugan, Panginoon, and continue to empower Him, Panginoon. Lord, patuloy namin pinapanalangin din, Panginoon, ang Kanya pong mga ministry din. Pagbalik po dito, alam ko, Lord, na naka-ready na po yung mga schedule, yung mga ministry engagement, Panginoon, sa iba't ibang bahagi din ng Pilipinas. Kayo naman patuloy magpatnumay, bigyan niyo po siya lagi ng magandang kalusugan, Panginoon. Also, Lord, we pray for Pastor Norman, Panginoon, sa kanya pang kalusugan din. Patuloy po siyang gabayan, Panginoon, naway ang kanya pong current situation, Panginoon, ay hindi makahadlang sa kanya pong ministeryo yung gagawin sa gabing to, Lord. Pagpalain niyo po siya, Panginoon. And all the ministry, Lord, that you have entrusted him, Panginoon, kayo po ang patuloy magpatnubay. Salamat po na marami. We also pray for Living Water Baptist Church, Santa Mesa, bilang Mother Church, Lord. Salamat po sa ginagawa niyo pong tagumpay sa mga ministry that we have here. Salamat po sa mga taong ginagamit niyo na nagtatapat, Panginoon, sa mga pastors, preachers, and deacons, and leaders, Panginoon, ng bawat ministry at aming pong mga workers. Salamat po. Patuloy niyo pong pagpalain even yung aming pong mga ministries, mission, and churches, Panginoon, both abroad at dito po sa local. Pagpalain niyo po, Panginoon, lahat ng mga mission pastor na ginagamit niyo, lahat, Panginoon, na itinalagaan nyo, naway kayo po ang patuloy na magpalago sa mga gawain. Ano man pong mga prayer request nila, whether it's a spiritual growth or provision para po sa kanilang pong worship place, Lord, we pray that you will continue to bless them, Lord, at papalain niyo po, Panginoon, ang kanilang pong pangunguna. Salamat po ng marami sa inyong kabutihan, Panginoon. Panalangin din namin, Panginoon, yung kagalingan, Panginoon, para po sa kay Ma'am Merly, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kalakasan. Lord, we don't have update as of now, but we're praying and we're claiming na kayo magbibigay ng total, complete healing, Panginoon. Maging, Panginoon, kay Bishop Bonner Andaya, maging kay Evangelist Eddie Mesa at Mami Rosemary Hill. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kalakasan, na patuloy pa na yung kanilang buhay ay patuloy na may ipagamit sa inyo, Panginoon. Thank you so much, Lord. Sa lahat pa po na may mga karamdaman, kayo naman patuloy magbigay ng kagalingan, whether it's a simple sickness, Lord, o malubhang karamdaman, nagtitiwala kami, Panginoon, na yung kamay, na mapagpalang kamay, na mapagpagaling na kamay, ang siyang hihipo po sa kanilang karamdaman at magbibigay, Panginoon, ng kagalingan. Thank you so much, Lord. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ng BMO BBS, Panginoon, na mag-start na pong muli. Kayo po patuloy magpatnubay sa mga professor and even, Panginoon, sa mga possible na mag-enroll. Kayo nawa ang patuloy na mag-touch sa puso ng bawat isa na mga nagnanais, Panginoon, lumago, Panginoon, sa inyong salita at naway sila po ay maka-enroll din. Thank you so much, Lord. Salamat po sa inyong kabutihan, sa mga kapatiran namin na nasa ibang bansa. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng init pa rin, Panginoon, na sila po ay patuloy pa rin magamit kahit na nasa ibang dako sila, Panginoon. Lord, yung mga mag-start po ng Bible Vacation School, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga mission, ang mga churches, particularly, Panginoon, ang Tondo, LWBM, maging ang BFBC Binyan Mission, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanila pong mga gagawin starting tomorrow. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, ng mga patient pastors. Thank you so much, Lord. Patuloy, Panginoon, sa lahat po ng mga kapatiran namin may mga businesses, kayo pa rin po patuloy na magpalago, Panginoon, at patuloy na magtiwala pa rin sila na ibigay, Panginoon, ang business na ito sa inyong kamay. Salamat po. Lord, nilalapit din namin, Panginoon, yung mga prayer request, Panginoon, ni JB, Panginoon, para po sa kanya pong mother, healing,
maging sa mga Japan preparation po nila or visa. Kayo naman patuloy na magpatnubay, maging sa kanyang kalusugan at sa kanya pong kaibigan din, Panginoon, kamag-anak na si Eman sa kanya pong work. Salamat po, may even, Panginoon, sa nasimulang Bible study sa family po nila, Ma'am Noemi. Kayo naman patuloy magpatnubay na mas lalo pa pong dumami ang dumalo at magpatuloy, Panginoon, ang ministeryong to, Panginoon, sa kanila pong family. Also sa father din, Panginoon, ni Brother Carlo, we pray that you will continue to bless. Gamitin niyo po siyang instrumento na magsilbing diwanag sa family niya at naway gumaling po ng lubusan yung kanyang father at naway ang magpatnubay, Panginoon, maging sa protection niya, not just for him, but for his family, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. Pinupuri namin kayo sa gabing to, Lord, at wala po kami ibang hangarin, kundi ang pangalan niyo lang ang mahit taas at naway datnan niyo kami, Panginoon, na nagtitiwala sa inyo pong pangako sa amin, Panginoon, na hindi niyo kami pababayaan ni iiwan. Thank you, Lord, for all the answered prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, okay? And this time po, meron po ba tayong first-time visitor? Ayan. Wala naman po, no? Yaman din lamang tayo pong lahat ay magkakakilala na, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y magkamayan. Ay, awitin po natin ang ligaya ng buhay. Sabay-sabay po tayo. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Kabaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. English version. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. Will be if He's your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Manatili na po tayong nakatayo at umawit pa po tayo ng isang awitin. Awitin po natin lahat, It is well with my soul. Amen. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, I will trust in the Lord. 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 I
Amen. Maaari na po tayong makaupo. Pakinggan po natin ang tanging bilang. Amen. Singo. His heart was broken and is mended. He became sin, now I am clean. The cross he carried bore my burden. The nails that held me set me free. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to save a wretch like me? What love divine He gave His life for mine. His scars of suffering brought me healing. He spilled His blood to heal my soul. His crown of thorns made me royalty. His sorrow gave me joy untold. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to save a wretch like me? What love divine, He gave His life for mine. He was despised and rejected, stripped of His garment and oppressed. I am loved and accepted, and I wear a robe of righteousness. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to save a wretch like me, like me? What love divine, He gave His life for mine. His life for mine. To God be the glory. Amen. Blessing, Brother CJ. So, amen. Salamat sa tanging bilang. This time, di na po para tayo po magpakatagal. Bigyan na po natin ang ating pong buong atensyon. Yung ating pong mga Bible, ihanda na po natin yung ating notes as we listen to the Word of God na dadaling po sa atin ng ating pong resident pastor, Pastor Norman Marie Gatdula. Preach on! Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Masaya po ba tayo ngayong araw po na ito? Of course, wala namang rason talaga para malungkot po ang Kristiyano. At kahit may mga nangyayari po sa buhay po natin na hindi natin inaasahan, di pa rin po yan reason para tayo po ay malungkot sapagkat meron po tayong Diyos. Amen? Ayan po, sige nga po, bago po tayo magsimula, itaas nyo nga po ang inyong mga Biblia. Ayan, lahat po ba may dalang Bible? So yan ang lagi po natin paalala. Paalala po ng ating pong mahal na bishop palagi po.
Pasensya na po kung nawawala-wala yung boses ko po. Masama po ang aking pakiramdam. But by God's grace, iraraos po natin ito. No? So, paalala po ng ating pong mahal na bishop palagi po na talagang i-check po natin ang ating pong mga sarili na dapat ready po tayo pagsasamba tayo sa Panginoon. So, tingnan po natin kung maayos po ba yung ating pong kasuotan, kung dala po ba natin yung ating pong mga Biblia, kung meron ba tayong dalang notes, diba? Kasi mas gusto pa rin natin na talagang tinitake down natin yung mga preaching. At saka yan ay kontra-antok, no? Kapag inaantok na kayo, pag boring na si Pastor Norman, mag-focus na kayo sa pagsusulat para hindi po kayo antokin. Okay, so, malinaw po ba mga kapatid? Ayan po, so dapat ready po tayo lagi pag tayo po ay sasamba sa Panginoon. Amen. So ang ating pong mahal na bishop, kung nakita niyo po sa post po ni Ma'am Maris, nasa lugar po sila ngayon ng Hungary. Ayan, di ba? Ang social. Hungary. At of course, we would like to thank lahat po ng mga nagiging instrumento ng pagpapala po sa ating pong mahal na bishop sa kanyang pamilya. Currently ngayon ay tinreat sila ng mga taga Milan, Italy, ng mga kapatid natin sa Milan, Italy. Kaya ako kanina po, nung magka-video call po kami ng ating pong bishop, halos maiyak po ako sa tuwa sa nararanasan po nila ngayon. Family bonding doon po sa isang maganda po na kainan no, sa Hungary, sa Budapest. At yun, pag-pray po natin sila kasi pag uwi po nila bishop from Hungary, I think hanggang bukas po sila doon, sila lang po yung nandoon. Pag uwi po nila, dire-diretso na po ulit ang ating pong mahal na bishop sa ministries dun po sa Milan hanggang Sunday. Kaya pag-pray natin na bigyan ng lakas po at good health ang ating pong mahal na bishop. Okay po, tayo po ay tumayo lahat. Last time po, we tackled about what the will of God is for you or God's, ano ba yung title? Ano ba? Hindi. Anong title natin last Sunday? Oo nga, God's will from you, for you nga. Ayan, pasensya na po, ako po yung inaatake na naman po ng karamdaman, kaya ayun po. So ngayon po, tungkol pa rin po sa atin. This time, sa area naman po ng giving. Ang title po natin pag-iusapan, What Giving Takes From You. What giving takes from you. Puntahan po natin ang Matthew chapter 6, verses 31 to 34. Basahin po natin ang sabay-sabay ang Matthew chapter 6, verses 31 to 34. Please shout amen pag nandiyan na po kayo. Amen. Okay po. So basahin po natin sabay-sabay. Verse 31, ready, begin. Therefore, take no thought saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Let's pray. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful evening that you have given us. Sa Panginoon, for another opportunity to study your word. Nawa, Panginoon, buksan niyo po ang puso't isipan ng bawat isa po sa amin, na tanging Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita, ay magkaroon po ng pagbabago po, Panginoon, sa aming pong mga buhay, mabago po ang aming pong mga perspective, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, ang aking kalusugan ay wag po maging hindrance, Panginoon, upang marinig po ng bawat isa po sa amin ang mensahe niyo po ngayong gabi. Bigyan niyo po ako ng lakas, Panginoon, ng talino, Panginoon, ng wisdom. Ganyan din, Panginoon, gabay niyo po ang aking bibig, Panginoon, na tanging salita niyo lang ang Panginoon, na mamutawi, Panginoon, sa aking pong ang labi. At ganyan din, Panginoon, ang pumalan na bishop, Mama Maris, Sister Sofia, igato niyo po sa patuloy, Panginoon, at pagpalain, Panginoon. Igato niyo po ang bawat isa po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay po, so batiin din po natin yung mga kasama po natin sa online, no? Yung lahat po na nanonood, especially yung mga kapatiran po natin from Living Water Baptist Mission, Japan. Alam ko, miss nyo na si PMJ, okay? Pero, praise God, nagkaroon kami ng konting retreat, no? Nila PNJ, nila PDB, nila PRT, sa kabutiang loob po nila Preacher Sunny and Sister Jude. At pag-pray pa pala po natin, no, this coming Friday, ay flight na po nila Sister Jude and Preacher Sunny and Baby Mochi pauwi po sa Kuwait. Kaya isama niyo po yon, yung safe travel po nila pabalik po ng Kuwait.
Okay po, so what giving takes from you? Matthew chapter 6 verses 31 to 34. Pero siguro bago yan, lagay natin yung konteksto. Yung idea ng giving to the Lord. What giving to the Lord takes from us. Usually, ang iniisip po natin or iniisip po ng mga tao, no, kapag tayo ay nagbibigay sa Diyos, ito yung mga bagay na nawawala sa atin. Una, nawawala daw yung ating mga funds. Siyempre, pag nagbigay tayo sa Panginoon, nawawala yung funds. Yung mga pinanggagastos natin sa mga immediate needs natin. Food, shelter, clothing, mga bills payments natin, pangbayad sa napakamahal na Meralco, 'di ba? Sa mahal na tubig, or yung mga basic necessities and needs natin. So, isa sa pwedeng ilagay sa isip sa atin ng mundo na ito, na kapag nagbigay tayo para sa Panginoon, ang unang nawawala sa atin, yung funds mismo, yung pambayad ng mga basic needs and necessities po natin. Pangalawa, yung nawawala daw po sa atin ay yung financial freedom. Yung bang pang-travel mo na, ibinigay mo pa sa offering basket? Yung bang pang-milk tea mo na, ibinigay mo pa sa offering basket? Yung tipong pangnood mo na ng kung anong entertainment show, di ba? Nilagay mo pa sa offering basket. Yung financial freedom na pinag-uusapan natin, ito yung mga bagay na dapat ini-enjoy mo, di ba? Yung sweldo mo, pero nilagay mo pa sa offering basket. Yan ang pwedeng ilagay sa atin, di ba? Sa isip natin bilang mga Kristiyano. Na kapag nagbibigay ka sa Panginoon, yung pambayad mo ng bill, paano na? Yung pangkain mo, paano na? Yung pang-enjoy, paano na? Yung pang-travel mo, paano na? Yung mga bagay na dapat, di ba, nararanasan mo, paano na? Ano pa po? Kapag nagbigay daw tayo sa Panginoon, naapektuhan din daw yung future building natin. Yung pag-build natin ng future. PNG, kaysa ibigay ko yan dito, kailangan ko rin mag-ipon para sa aking pamilya. Kailangan ko rin mag-build ng investments. Kailangan ko rin mag-build ng insurance. Hindi po tayo against sa pagpa-plan sa future. Hindi po tayo against sa insurance and investments. In fact, dati po akong insurance agent. Okay, may lisensya po ako sa Insurance Commission. And I support, dati po akong banker. Dati po ako nag-offer ng mga investments. I support those things. Meron din po ako niyan, noon nga lang po, noon, no? Before ako tawagin ng Panginoon. Meron din ako niyan. Walang masama po dyan. Okay? Hindi po tayo anti-wealth. Hindi po tayo anti-enjoyment. Hindi masama na mag-swimming ka, hindi masama na mag-travel ka, hindi masama na bumili ka ng bagong cellphone, hindi masama na, 'di ba, enjoy mo yung works ng hands mo. Pero minsan kasi puro gano'n na lang tayo. Minsan kasi nakakalimutan na natin yung importanteng mga bagay. Yung dapat pinaprioritize ng isang Kristiyano. Alam niyo po, ang napakasarap na way to enjoy the blessings na nakakuha po natin. The best way to enjoy your salary, the best way to enjoy your investments, the best way to enjoy your savings is when you prioritize the Lord. Amen? Usually, ang inilalagay ng mundo sa atin, when you give to the Lord, parang kinuha ng Panginoon yung funds mo na pambayad sa bills. Parang kinuha ng Panginoon yung financial freedom mo na hindi ka na maka-enjoy ng salary mo. Parang kinuha na ng Panginoon yung para sa future mo. Mali po. Hindi po yan ang kinukuha kapag tayo po ay nagbibigay sa Panginoon. Tingnan niyo po yung perspective ng Bible. Tingnan niyo po yung prinsipyo na nilalagay po ng Bible, tinuturo ng Biblia po sa atin. Nandiyan po kayo? Matthew chapter 6 verse 33. Anong sabi po? Sabay-sabay? I-add naman sa'yo ng Panginoon yung pangangailangan mo eh. I-provide naman ng Panginoon yung pangangailangan mo, pero anong prinsipyo? Seek Him first. Unahin mo siya, i-prioritize mo siya. O, tignan po natin yung Proverbs chapter 3, verses 10 and 11. 9 and 10. Sabi dyan, everybody, ready? Begin. Kailan daw po mapupuno yung barns? Nauna bang mapuno yung barns? Hindi. Kailan daw po mapupuno yung barns?
Kapag inonor mo ang Panginoon with your substance, kapag ibinigay mo yung first fruits ng increase mo, and then yun ang magiging impact, yun ang magiging kasunod, so shall thy barns be filled with plenty. Tingnan po, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7, 6 to 7. Everybody, ready? Begin. O, dyan lang po muna tayo. Ang sabi ng Bible, so let him give. Ano po ang effect? Ang sabi po ng verse 6, siyang nagtatanim, di ba, siyang aani. Pag nagtanim ka ng konti, aani ka ng konti. Pag nagtanim ka ng marami, aani ka ng marami. Ano nga yung sinabi ng verse 8? Kapag tayo nagbigay, kapag tayo nagtanim, ano po ang impact? Ano po ang kasunod? Everybody, ready, begin. Kapag tayo po ay nagbigay, ang kasunod po niyan, God is able to make all grace abound toward you. Kaya tama yung sinabi ni Bishop eh. Magbigay tayo ng rason para tayo i-bless ng Panginoon. If you plant something, God will nourish it and He will make you reap the fruits. Siya ang magpapabunga po nun. And God is able to make all grace, lahat po ng biyaya, which will abound in you. At lahat ng pangangailangan mo magiging sufficient. Bakit po? Because God's grace is always sufficient. Ang kailangan lang magtanim. Ang requirement lang, so let Him give. Kaya nakita nyo yung verse 8, ano po yung first word? And. Ibig sabihin may pinanggalingan. Ano po ang pinanggalingan? So let him give. And God is able to make all grace abound toward you. So, yung mundo, yung sistema ng mundo, kapag nagbigay ka, nawawalan ka. Pero ang tinuturo ng Bible, pag nagbigay ka, nagkakaroon ka. Yan ang dapat pong ina-apply ng mga Kristiyano. Na kapag tayo nagbigay sa Panginoon, para sa Panginoon, hindi yan kawalan. Kundi nagkakaroon po tayo. Nagkakaroon ng reason para tayo po ay managana. At hindi lang managana, kundi mamagana. Di ba? Si Bishop din yata yung nag-joke po ng ganun di ba? Pero alam niyo po ba, may kinukuha sa atin yung giving. It's not your funds. It's not your financial freedom. It's not your future na kinukuha ng pagbibigay sa gawain, ng pagbibigay sa templo ng Diyos, yung pagbibigay sa pagsuporta sa tao ng Diyos. Hindi po yan ang kinukuha ng giving. Ano po ang kinukuha ng giving? Ready na po kayo? Point number 1, giving takes your uncertainties. Kung meron mang kinukuha ang giving, it's not actually your money. Yes, nawawalan ka sa wallet mo. Okay? Or kahit di pera, kung ano man ibigay mo sa Panginoon, it's not actually that. Ang kinukuha ng pagbibigay ay yung uncertainties. Yung mga bagay na hindi mo sure, unsure things. When we give, we acknowledge the giver. When we give, we actually put our trust in the Lord. Amen? Ang mga givers po, ang totoong mga givers, they are not anxious about tomorrow. In fact, pag pinag-aralan nyo yung Matthew chapter 6, ang tulo po nito ay tungkol po sa pag-worry. Paano nyo maiiwasan ang anxiety? Paano maiiwasan ang worries? At tinuturo ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Verse 31, therefore take no thought saying, what shall we eat? Uncertainty to eh. Sino ba sa atin dito nakakaalam kung anong mangyayari po bukas? Wala po sa ating nakakaalam kung anong mangyayari po bukas. Alam po natin yung gagawin natin bukas. Pero alam niyo po ba kung buhay pa tayo bukas? No. These are our uncertainties. Ang sabi dito, huwag na daw tayong mag-isip kung anong kakainin natin, anong iinumin natin, paano tayo dadamitan. Verse 33, but seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang Panginoon.
at ang kanyang kabanalan. And all these things shall be added unto you. Verse 34, sabay-sabay, everybody. Ready? Begin. Kapag giver, hindi anxious about what will happen tomorrow. Kaya magbibigay ako kahit alam kong may due date. Bakit? Kasi Panginoon ang bahala sa akin. Yung mga uncertainty sa buhay natin, if you want to take this out, give. Kung gusto mong mawala yung mga uncertainty sa buhay mo, magbigay tayo. Yan ang prinsipyo na tinuturo po sa atin ng Bible. Kaya nga po, kung may subpoints tayo dito, ang kailangan natin i-practice, certain giving. Be a certain giver. Kaya i-practice talaga natin yung consistent giving. Be a consistent giver. Ang nangyayari kasi dyan, di ba may mga Kristiyano na dahil ang laki ng need, saka na lang muna ako magta-tithes, saka na lang muna ako mag-offering, saka na lang muna ako mag-mission support, saka na lang muna ako magbibigay ng aking mga commitments. Dahil sa mga uncertainties, nauna yung pag-iisip ng uncertainties, bago nila tinupad yung kanilang certain giving. Yung giving na may sukat, yung giving na dapat ina-apply palagi. So ano nangyayari? Instead na ma-fulfill yung needs, lalong nalulugmok dun sa pangangailangan. Hindi po yan ang tinuturo sa atin ng Biblia. Para makaahon po tayo sa ating po mga pangangailangan, uunahin po natin ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya po sa church natin, laging may bigayan. Bakit po, parang baka may mag-isip, bakit lagi lang may project, bakit lagi lang may pledges? Ipapagpalain po tayo ng patuloy. Para maging consistent yung ating pong blessings. Kasi kailangan natin magtanim para pagpalain tayo ng Panginoon. Para meron tayong anihin. Isipin niyo po, pag wala na yung mga projects, pag wala na yung giving, pag wala na yung mga pledges, ano po mangyayari sa mga members? Hindi po tayo pagpapalain ng Panginoon. Alam niyo po kung ba't kasama ang giving sa buhay ng isang Kristiyano? Kasi po, nung naging Kristiyano ka, na-realize na po natin agad na meron na pong unang nagbigay. Kung wala pong nagbigay, wala po tayong kaligtasan. Kaya ang buhay ng Kristiyano, dapat matutunan po natin na punong-puno yan ng pagbibigay. Bakit po? Kasi yung kaligtasan pa lang natin ibinigay na sa atin yan. Paano po? May nagbayad po para po sa atin. At yung bayad po na yan ay hindi murang halaga. Isang matinding halaga po yan, dugo ng Panginoong Hesus. Buhay po ng Panginoong Hesus ang binigay po sa bawat isa po sa atin. Kaya kung merong Kristiyano na magsasabing ayoko sa giving, parang sinabi mong ayaw mo sa kaligtasan mo. Kaya importante po ang giving sa buhay po ng isang Kristiyano. Kasi unang beses pa lang na nakilala mong Panginoon, naintindihan mo na agad, di ba, na ang Panginoon nagbigay para po sa atin. He gave. That's why we are giving. Because He set the example of being generous. Hindi siya namatay para sa ilang tao lang. Namatay siya for the whole world. At yung whole world na yan, hindi yung present world. Past, present, and even future, namatay po ang Panginoon para sa ating lahat. Kaya importante sa atin, di ba, yung giving din po. Kung i-apply natin yung prinsipyo, importante sa buhay natin bilang Kristiyano yung giving. Kaya huwag mong bibitawan yung tithes mo. Huwag mong bibitawan yung offering mo. Huwag mong bibitawan itong mga bagay na ito kasi dyan ka pagpapalain ng Panginoon. Yan po yung tinuturo natin sa mga young professionals Ngayon po, kung natatanda po ng mga young pro, sa una naming young pro camp, noon pa po, dun sa Monterrey, isa po yan sa sinettle namin. Sabi ko, kung gusto yung sa umpisa pa lang ng inyong career, pagpalain na kayo ng Panginoon, matuto kang magbigay sa gawain ng Panginoon. Matuto kang sumuporta sa pastor. Matuto kang maging backup sa ministeryo. Yan ang susi po sa tagumpay. Yan ang susi po para yan po yung mga needs at yung mga wants natin ma-fulfill po. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya be a certain giver. Talagang
yung tinuturo sa atin, di ba? Yung tithes, yung offering, huwag mong ililiban yan. Kahit parang feeling mo, di ba? Parang gusto mo nang, naramdaman ko rin po yan eh. Pag may malaking bill, yung bang parang tipong, Lord, pwede bang kunin ko lang saglit yung tithes ko, next month ko na lang ibibigay? Huwag niyo pong gagawin yan. Ibigay mo ang para sa Panginoon. Huwag mong nanakawin ang para sa Panginoon. Ibigay mo yan dahil diyan kapag papalain ng Panginoon. Kapag kinuha mo yan, lalong hindi mafulfill yung pangangailangan mo. And be consistent. Ngayon, paano PNG? Hindi ko nabigay yung dapat kong ibigay sa Panginoon last month. E di, humingi tayo ng tawad sa Panginoon mamaya and promise to God na from now on, magiging consistent na ako, Panginoon. From now on, magiging continuous na ako, Panginoon. Nakikinig po ang bawat isa? Kung ganito po ang nangyari sa inyo ngayon, na nakakapagpaliban ka na ng pagbibigay sa Panginoon, this is the right moment for you to correct your ways in the Lord. Wala yan sa laki, wala yan sa liit ng sweldo, wala yan sa laki o liit ng pangangailangan. Ang para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Amen? Giving takes your uncertainties. Nandiyan pa po ba kayo? Ba't parang malungkot po kayo? Dahil ba giving yung topic po natin? Alam nyo po, kaya naman po malakas ang loob ko na i-preach po yung ganito pong klase kasi napatunayan ko ito sa Panginoon. Natatandaan ko po, nung kami po ay may need, I think, anong year ba yun, Pastor Nolan? Parang 2022, kung di ako nagkakamali. January yon, worried si Pinols kung saan kami kukuha ng pambayad sa malaking bill namin. Alam niyo po, wala akong ka-worry sa Panginoon. Bakit? Kasi alam ng Panginoon kung ano yung binibigay ko eh. Alam ng Panginoon na hindi ko siya ninanakawan. Alam ng Panginoon na talagang naka-Google Sheet pa po ako eh. Talagang kinukompute ko ng sakto kung magkano ang kailangan ko ibigay sa Panginoon. Nung month po na yon, na malaki po yung need po namin, nasa 70,000 po. Hindi namin alam kung saan kami kukuha po nun. 70,000. Wala namang magbibigay po sa amin ng 70,000. Wala kaming kilalang pwedeng magbigay nun. Wala kaming alam na pwedeng bumagsak na lang yung ganong pera. Pero alam niyo po, doon ko mapatunayan ang power ng Panginoon. Kapag inuna mo ang Panginoon, kapag hindi mo pinabayaan yung mga bagay na yan, alam niyo po ba, biglang tumawag sa amin yung tita po namin, yung kamag-anak po namin, at nagbigay po sa amin ng 70,000. Di namin in-expect po yun. Umiyak po kami ni kapatid nung bigla siyang nagbigay ng 70,000 pesos. Right there and then. Sino pong kumilos doon? Walang iba kundi ang Panginoon po. Ni hindi namin hiningi. Ni hindi kami nagmakaawa. Ibinigay sa amin ng Panginoon. After hindi na po nasundan, no? So, kasi nga po, gawa ng Panginoon po yun. So yung mga bagay na hindi mo ina-expect, pagkatiwalaan mo lang ang Panginoon. Yung mga bagay na uncertain sa buhay mo, ipagkatiwala mo lang sa Panginoon. Bakit? Kasi ang Panginoon ang may hawak ng buhay po ng bawat isa po sa atin. Ano pong sabi po ng kanta? I know who holds tomorrow. And I know who holds my hand. Tama ba? Hand ba yun? Tama ba? Hindi ko na kayang kumanta eh. Diba? I don't care about tomorrow. I just, parang gano'n ako makanta, tumapipitch ako eh, no? I don't know. I don't know pala, sorry. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. O, basta parang yun na. Alam niyo na yung kanta na yun, di ba? Napakagandang reminder po sa atin na just give at ipagkatiwala mo yung uncertainties ng buhay mo sa Panginoon. Alam niyo, minsan kailangan natin, isurrender lang natin lahat sa Panginoon. And just let the Lord move in our lives. Kasi ang Lord po natin, hindi lang siya systematic, hindi lang siya may sistema, hindi lang siya organized. Ang Panginoon din po natin, miraculous. Kaya minsan parang ito yung gusto mong daan. Lord, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Minsan may mas maganda pang daan na pwedeng ilagay ang Panginoon sa buhay mo. Just trust the Lord. At huwag mong kunin ang para po sa Kanya.
Kaya giving, ano po yung una? Ang kinukuha sa atin ng giving? Giving takes our uncertainties. Be a certain giver, be a consistent giver. Number 2 po, giving takes your unfaithfulness. Ang hindi po pagbibigay o hindi pagbibigay ng tama ay senyalis po ng carnality. Ang buhay po natin, sabi ko po kanina, no, nagsimula sa nagbigay sa atin. Our Christian life started when Jesus Christ gave His life for us. So, hindi rin po tama na ibibigay lang natin yung gusto nating ibigay. Hindi po tama na ibibigay natin kung kailan lang natin gustong magbigay. Kaya nga dapat ang pagbibigay natin may consistency, ang bigay po natin may certainty para malabanan natin yung uncertainties. Pero ano niyo po, ang pagbibigay is also a measure of faithfulness. It's a measure of faithfulness. When we give right, remember, we please the Lord. Tingnan niyo po yung sinabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Everybody, ready? Begin. Sino daw po ang mahal na mahal ng Panginoon? A cheerful giver. Hebrews chapter 13 verse 15 and 16. Hebrews 13, 15 and 16. Everybody, ready? Begin. Kanina po, God loveth a cheerful giver. Now, makita po natin sa mga sakripisyo po natin, sa ating pong pagbibigay, yung communicate po dyan, ang ibig sabihin ng pagbibigay. Huwag daw natin kalimutang magbigay. To do good and to communicate, forget not. For with such sacrifices, God is well pleased. Kaya kapag hindi na-please sa atin ng Panginoon, maka isa sa issue nun ay hindi tayo nagbibigay. Or, hindi tayo nagbibigay ng tama. Sa pagbibigay natin, nagpapakita tayo ng faithfulness. Isa sa sign ng maturity ng isang Kristiyano, yung natututo siyang magbigay. At isa sa sign na lalong lumalago ang isang Kristiyano, yung ini-improve niya yung kanyang pagbibigay. Kaya nga importante po na sana po tayo, hindi lang tayo basta maging giver, kundi improving giver. Yung nag-level up po yung ating pong giving life. Sa Christian life po natin, nag-i-improve din po tayo bilang isang giver. At hindi lang po yan, dapat maging intimate giver po tayo. Pag nagbigay tayo, samahan niyo po ng pag-ibig sa Diyos. Amen? Kasi ang Panginoon nakatingin sa puso po ng bawat isa po sa atin. At sabi sa 1 Corinthians 13, kahit magbigay tayo sa mahihirap, kung walang pag-ibig, walang saysay. Kaya kung lalapit tayo dito mamaya, magbibigay po tayo, kung wala namang pag-ibig, wala rin pong saysay. Hindi rin po counted sa Panginoon. Pero nakita po natin, kapag tayo nagbibigay ng masaya, kapag nagbibigay po tayo ng may sincerity, na hindi po tayo napipilitan, anong sabi dyan? God loveth a cheerful giver. Kapag di mo nakalimutang mag-communicate, magbigay, ang sabi dyan, yung mga sacrifices na yan ay nawe-well please ang Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag natin bitawan yung giving. Amen? Huwag natin ito bitawan. Bakit? Kasi kapag bitawan natin yan, nagpapakita yan ng unfaithfulness po natin. At hindi yan pwedeng palagpasin ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Ang gusto kasi ng Panginoon, pagpalain tayo. Yan ang gusto ng Panginoon, pagpalain po tayo. So, ang Panginoon, dahil mahal na mahal niya tayo, hindi lang tayo niligtas ng Panginoon. Ang gusto niya, ma-enjoy natin yung life natin. Ang gusto niya, pagpalain tayo. So, walang sino man sa atin ang gusto ng Panginoon na parusahan ng parusahan. Ang talagang desire ng Panginoon, ma-enjoy mo yung buhay mo. Yung maging masaya ka sa buhay mo bilang isang Kristiyano, lumalakad ka sa tamang kalooban po niya. Kaya pag inisip po natin, kapag tayo hindi na po nagbigay, nagiging unfaithful na po tayo. Kapag tayo po hindi na po nagbigay, hindi na tayo bibigyan ng Panginoon.
Hindi na rin po tayo pagpapalain ng Panginoon. So ano po nangyayari? Nalulungkot ang Panginoon sa bagay po na ito. Kasi ang gusto niya pagpalain ka, tapos ayaw mong gawin yung kalooban ng Panginoon. Kaya ganoon naman po yung pagmamahal ng Panginoon sa isang nagbibigay na may masayang puso. God loveth a cheerful giver. Napiplease siya kapag nagsasakripisyo tayo. At tingin niyo po, can you outgive God? Nobody here can outgive God. Kapag nagbigay ka sa Panginoon, papatunayan ng Panginoon na mas marami siya mabibigay sa iyo. Yan po ang klase ng Panginoon na meron po tayo. Hindi mo pwedeng taluhin ng Panginoon sa generosity. Hindi mo pwedeng taluhin ng Panginoon sa pagbibigay. Kaya po, kapag tayo po hindi na po nagbigay, it's a sign of unfaithfulness. At kapag tayo po ay nagbigay, it takes away our unfaithfulness. At least sa area po ng giving. Natandaan ko po, nung ako po ay nagtatrabaho pa po sa local bank, ilang beses po every year, nire-rate tayo ng, may rating naman po talaga sa kumpanya. So, importante po ang rating. Ako po, nagkaroon ako ng desire na tuwing quarterly, pag nagbo-bonus ako, meron akong binibigay sa ating pong bishop. Tapos kapag meron tayong mga pledges, gusto ko isa ako sa nauunang nagpe-pledge. So, yan yung aking mga commitment po nung time po na nagtatrabaho pa po tayo. No? So, ang isa sa kinatatakot ko ay yung rating season. Tapos, nung unang rating season, I think nasa Palawan pa kami noon nila Pastor Mark J. Kabang-kaba ko noon. Kasi kapag bago ka pa lang sa trabaho, ikaw yung binabagsak kasi wala ka pang napatunayan eh. Pero praise God, hindi ako bumagsak that time. Alam niyo po kung saan ko nakita yon? Bunga po yun ng pagiging faithful ko sa pagbibigay. Hindi hinayaan ng Panginoon na bumagsak ako sa rating ko kasi pag bumagsak ka sa rating, apektado yung increase, apektado yung bonus. Syempre, yung bonus, may part nga yan, binibigay ko po sa ating pong bishop bilang support ko po sa ministry po niya. So, hindi pinabayaan ng Panginoon. Bakit? Naging faithful ako sa pagbibigay ko. The next year, or the next 2 years, lagi akong nasa mataas na ranking or rating. Tapos dumating sa pagkakataon, sabi na sa akin ng boss ko, this time, ikaw naman yung ibabagsak. Sabi ko, bakit po? Ito po yung mga nagawa ko po sa buong taon. Kasi sir, para ano naman, yung iba naman yung makaranas ng bonus na mataas, ng salary na mataas, na ano yung increase. Unfair yun. Injustice yun. Pero dahil di ako nagreklamo sa boss ko, kaya sabi ko, sige po, kung ano po yung magbibigay sa inyo ng peace of mind, kahit po masakit, pero dahil kung may peace of mind po kayo dyan, sige po, gawin niyo po yung nakikita niyo pong dapat. So ginawa niya, ako po yung binagsak. Unjustly. Okay? Unreasonably. Pero ano po nangyari? Nung pinasa po niya, tumawag po yung vice president at sabi, bakit si Norman bagsak? Hindi ko po kilala hindi po kami close nung vice president. Hindi niya po nakikita kung paano ako nagtatrabaho. Wala po siyang visibility. Pero tumawag yung vice president that night. Pinagalitan yung boss ko na, bakit siya bagsak? Pagpalitin mo sila nito. So may nadamay tuloy na isang pang co-officer. Nagulat ako nung lumabas po yung aking yung letter na mataas yung akin pong naging rating. Sabi ko, ano po nangyari, ma'am? Bakit po? Akala ko po ako yung bagsak. Sabi ng boss ko, ewan ko ba, malakas kaya yata kay Lord eh. Tumawag sa akin yung boss ko, boss niya po kasi yun eh. Tumawag sa akin yung VP tapos pinagpalit kayo eh. Talaga po? Sabi ko, grabe ka talaga Lord. Talagang hindi mo ko pababayaan. Kaya kung kayo nag-ano kayo sa rating sa work nyo, maging faithful tayo sa pagbibigay. Panginoon ang bahala po sa inyo. The next 2 years, meron na naman po nangyari. This time, ano ba nangyari yun? Ganun ulit. Sabi niya, iba naman daw yung makakakuha ng mataas. At meron daw ako naging mali sa work ko that year. Isang mali lang po yun. So, ang ginawa ko, nagsulat ako dun sa assistant vice president ng lahat ng accomplishments ko, back-to-back na bond paper. Ipinasa ko. Wala pong nangyari doon. Kung ano yung rating ko, yun ang pinasa nila. Mababa. Ito naman po yung VP. Ibang VP naman po ito. Hindi ko rin po close yung VP na yan. Hindi niya nakikita yung work ko. Ibang vice president na po ito.
Ano niyo po ginawa? The same scenario. Pinagbaliktad na naman kami ng isang co-officer. Pagdating sa akin ng sabi ko, akala ko po ba bagsak na naman po ako? Ay, bagsak po ako. Sabi niya, ewan ko ba, parang ang lakas ng kapit mo eh. Sabi ko, Lord po ang gumagawa po niyan. Panginoon kasi ang bahala sa akin. Basta gagawin ko lang yung dapat kong gawin. Panginoon po ang bahala sa akin. Umalis po ako sa BPI, never po bumagsak po yung ratings ko po. Nagkaroon po ako ng issue sa work ko, hindi po naapektuhan yan yung ratings ko po. Ano po yun? Pinapakita po nun. Hand of the Lord. Gawa po yan ng Diyos. Kaya kung pinipersecute po kayo sa work, meron kayong unjust na boss, kapit lang po tayo sa Panginoon. Be faithful sa anong pinapagawa sa atin ng Panginoon dahil Panginoon ang bahala po sa atin. Huwag tayong gaganti sa mga kasamahan natin. Huwag tayong gaganti sa boss po natin. Basta Panginoon ang palaging bahala po sa atin. So, nakaalis po ako ng BPI, na ganun po yung nangyari sa akin na, kumbaga lahat ng ratings ko, mataas, maganda. So, nung napasok naman ako sa Global Bank, ito na naman po, bago na naman. So, pag bago ka, syempre, alam mo na, mababa ang rating. Isang taon po ako dun sa ING, no? Sabi ko, Lord, baka this time, babagsak na ako or baka mababa lang yung rating ko po. Pero Lord, naging faithful naman po ako sa giving ko. Naging faithful ako sa support ko. Yun yung mga sinabi ko sa Panginoon. Alam niyo po ba, nung rating season na po noon, ako po yung binigyan ng isa sa pinakamataas na salary increase. Kahit baguhan pa lang po ako. Hindi lang nila mabigay yung full bonus that time kasi hindi po pa na-kompleto yung 1 year. Pero binigay nila sa akin yung pinakamataas na salary increase. Ano po yun? Ako po ba yun? Lagi nga po ako napagalitan ng boss ko dun sa ING dahil ang daming pinapagawa sa amin that time eh. Madalas napapagalitan kami, yung team namin. Ako po ba yun? Hindi po. Panginoon po yun. Because you cannot outgive God. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Pangatlo. Matatapos na po tayo. Pangatlo. Ako po yung may sakit, ha? Giving. Okay, giving. Ano po yung una? Giving takes your? Pangalawa po, giving takes your? Pangatlo po, giving takes your unawareness. Pag tayo po'y nagbibigay, naiintindihan po natin kung gaano ito ka-importante sa ministeryo. Kasi yung mga binibigay po natin, hindi po yan nawawala, nagiging magic lang na parang napupunta sa langit. Hindi po ganun yon. Yung mga binibigay po natin ay ginagamit po sa ministry. May pinaglalagyan po yan na importanteng aspeto ng ating pong ministeryo. Whether mission support yan, whether pagkain po ng mga workers po natin, whether support po natin sa ating pong bishop. So yan po ang mga pinagdadalahan po ng ating pong offering, ng ating pong mga giving. Kaya pag pumayat na po yung mga workers natin, alam nyo na, baka mamaya, kulang na. But praise God, no? Magaganda naman yung mga katawan ng mga workers natin. Amen? Kapag tayo po'y nagbigay, we understand that it is vital to the ministry. 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8. Verses 1 to 5. Okay, kayo po magbasa. Everybody ready? Begin. Isa sa na-mention po ni Apostle Paul in encouraging the Corinthian believers to send their support, to send their giving,
ay yung Macedonian believers, yung churches in Macedonia, na kahit mahirap po sila, kahit po wala silang masyadong kakayanan, but because suko yung sa kanila pong sarili sa Panginoon, because they gave themselves to the Lord, walang issue po sa kanila ang pagsisend ng pagbibigay. Wala po nag-i-issue sa kanilang pagbibigay. Kaya sabi dyan, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy, cheerful giving, and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Naging sensitive po kasi sila. Dahil alam po ng mga Macedonian believers kung saan mapupunta yung kanila pong magiging giving. Kaya po tayo po bilang mga givers, we have to become a sensitive giver. Dapat alam natin, di ba, kung anong needs ng church po natin. Alam po natin, di ba, kapag dahil nagbibigay, na may effect kapag hindi po tayo nagbigay. Na kapag tayo ay hindi nagbigay na, di ba, baka may epekto ito sa isang area ng ministry. Kaya kapag tayo po'y nagbibigay, ang tinitake away po nito ay yung ating pong unawareness. Nagiging aware po tayo na importante ang giving sa church life, sa church operations. Kaya we have to become a sensitive giver. Imagine nyo po, kung lahat po tayo bigla na lang di magbibigay, paano po yung kuryente natin? Sino po ang magbabayad? Paano na po yung tubig po natin? Imagine nyo po, wala na mapa-flush sa banyo. Paano na po yung mga bagay sa ministeryo po natin? Paano po ma-fulfill yung mga needs ng ating po mga workers? Kung bigla na lang po tayo hindi magbibigay. So we have to be sensitive kung ano din po yung needs ng ating pong ministry. Be a sensitive giver, be a supportive giver. Kapag tayo po ay nagbibigay, hindi lang yung uncertainties ang nawawala po sa atin. Hindi lang po unfaithfulness, at least in the area of giving, ang nawawala sa atin. Kundi yung ating pong unawareness. Bakit? Kasi nagiging sensitive po tayo sa needs ng ministry. Nagiging supportive po tayo sa needs ng ministry. Last point. Andiyan ba po kayo? Actually po, ang maganda po, kahit resident pastor na po ako ng church po natin, at alam ko naman po, may tiwala po yung ating pong mahal na bishop sa mga preaching outlines po natin. Pero gusto ko pa rin po lagi na nararamdaman po ng ating pong mahal na bishop, yung bang kailangan ko ng gabay ng ating pong bishop. Kaya kanina po, nag-chat ako sa ating pong bishop. Sabi ko, Bishop, sorry po, late ko na send yung outline ko po. Tapos tumawag po siya, yun po yung blessing. Okay po, at talagang iba pa rin po talaga yung wisdom po ng ating pong tatay bishop dahil siya po yung nagbigay ng ika-4 na puntos po ng preaching po natin. Kaya talagang lagi po ako nagpapasalamat sa ating pong bishop na lagi siyang umaalalay palagi, no? At iba pa rin po talaga pag yung outline natin ay may basbas po ng ating pong mahal na bishop. Kaya ito pong pang-4 na outline ay bigay po ng ating pong mahal na bishop. Hindi lang po uncertainties ang nawawala sa atin pag tayo po'y nagbibigay. Hindi lang po unfaithfulness ang nawawala sa atin pag tayo po'y nagbibigay. Hindi lang po unawareness ang nawawala sa atin pag tayo po'y nagbibigay. Kundi pati po yung ating pong unbelief. Yung mga doubts po natin, nawawala po yan. Hanggat tayo po ay nagbibigay, di ba po, nawawala po sa atin yung mga doubts at yung unbelief. Kasi bakit po, ang mga givers po, wala na po sa kanilang duda. Prove na nilang Panginoon. Ang sabi po sa Malakay chapter 3 verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Hindi magbibigay ang isang giver ng patuloy kung hindi niya napatunayan ang paggawa ng Panginoon sa buhay niya. Amen? Kaya nagbibigay ang isang giver kasi napatunayan na niya ang Panginoon. Ang mundo, ang turo sa atin, to see is to believe. Pero sa Biblia, to believe is to see. Mauna ka muna magtiwala sa Panginoon at ipapakita sa iyo ng Panginoon ang pagkilos niya sa buhay mo.
Alam ko po na hindi po mahirap po ito itong usapin po na ito sapagkat lahat po halos sa atin dito ay talagang nag-mature naman po sa giving. We all practice naman po yung giving. Kaya nga ito dapat maging encouragement po sa atin. Pero kung nagkakaroon tayo ng problema sa giving, medyo rebuke na rin po ito at correction sa ating po mga lakad. Pero tayo po, dito po sa church lalo, na kita naman po natin yung maturity ng pagbibigay, magiging encouragement po sa atin ito at reinforcement. Na dahil tayo nagbibigay sa Panginoon, sapagkat napatunayan na po natin ang Panginoon. Amen? Kaya pag tayo po nagbibigay, ang nawawala po sa atin, yung unbelief. We believe in the Lord, that the Lord will work in our lives, that the Lord will give us our needs. Kaya sabi doon, huwag ka na mag-worry. Unahin mo lang ang Panginoon and He will add these things. Itong mga pangangailangan mo, He will add it to you. Ibibigay niya po sa'yo. Kaya bilang mga giver, dapat maging inspirational giver po tayo. Yung tayo po ay maging pruweba, maging living proof that God is alive and God is our provider. Become God's proof so that others may believe. Yung bang ma-encourage mo yung mga kapwa mo Kristiyano sa testimonies mo. Kaya maging inspirational giver po tayo. Kaya kung napansin niyo po, di ba po, yung akin pong tinuturo po kanina, mga experiential din po. Kasi napatunayan ko na po ang Panginoon eh. Ang tinanggal sa akin ng Panginoon yung doubts and yung worries. Bakit po? Kasi ang Panginoon ang bahala po sa akin. Wala na po sa akin yung unbelief. Kaya pag ako po may pangangailangan, ang lagi ko sasabihin sa Panginoon, Lord, napatunayan na kita eh. Kung may mali po ako, Lord, itama niyo po ako, pero alam ko, Lord, sa iyo po ang tiwala ko. Yan ang lagi kong panalangin po sa ating pong Panginoon. Hindi na po inspirational giver, be an impactful giver. I-testify natin yung goodness ng Panginoon sa buhay po natin. Nalala ko po, yung experience ko po, na naglagay po ako ng envelope sa isang bag. Sabi ko kung sino man may bag nito, last money ko yon, bibigay ko sa kanya. Blessing, kumbaga. Tapos nagulat na lang ako, pagbukas ko ng bag ko, may sobrang inabot si Pastor Donald, di ba? Gulat ako, may sobre, at yung binigay ko, more than, ewan ko, Pastor, magkano, nakalimutan ko na, 10 times yata nung nilagay ko doon sa mystery bag po na yon. Nagbigay ako, pero sinurprise din po ako ng Panginoon. Tried and tested. Gusto nyo i-test ang Panginoon? Mamaya, nandun ang bag ko po. I-test po natin ang Panginoon. PNG, parang self-serving naman yung ginawa mo. No? Hindi, biro lang po. Pero totoo po yun. Sabi ko, Lord, last money ko na to. I don't want it to put to waste. Kasi pwede ko lang ipambili yan sa 7-Eleven or kung saan mang kainan. Sabi ko, teka nga, maglagay nga ako. Kaninong bag kaya to sa audio? O sige, sana maging blessing sa kanya yan. Tapos magulat ako, yung bag ko, nung pagbukas ko ng bag ko, biglang merong sobre. At ang nakalagay doon sa sobre, hindi ito utang. Investment ko yan sa'yo. Praise God, hindi siya utang. Di ba? Investment daw ni Pastor Donald sa buhay ko. Sobrang encourage. Sabi ko, Lord, iba talaga yung patunay na kapag ikaw ang kumikilos. Kaya subukan mo ang Panginoon. Sabi sa Malakay 3:10, prove me now herewith. Subukan mo ang Panginoon. Question po, kung sasabihin ng Panginoon sa'yo ngayon, na magbigay ka mamaya, bukas. Magbigay ka mamaya, bibigyan kita bukas. Bibigay ko sa'yo pangangailangan mo. Magbibigay ka ba? Ikaw, Conch, magbibigay ka ba, Conch? Kung sasabihin ng Panginoon na magbigay ka mamaya sa offering, ako bahala sa pangangailangan mo. Gagawin mo? Yes. Kayo po, tatay. Kayo po. Kayo po. Gagawin nyo kung sinabi ng Panginoon ngayon? Gagawin nyo po? Kayo po dito, gagawin nyo po? Gagawin natin lahat? Ha? Gagawin natin? Hindi. Kabala. Gagawin nyo? Sinabi ng Panginoon sa Bible eh. So mamaya gagawin natin, ha? Kasi sinabi ng Panginoon eh. Po-provide yung pangangailangan natin eh. So ibig sabihin, i-apply natin. Para yung pangangailangan natin, yung mga kailangan natin, ma-provide ng Panginoon. Yan po ang susi. Isa po sa susi ng blessing yan. Magbigay tayo. Again po, ano po yung tinitake sa atin po ng giving? Giving takes our uncertainties. Giving takes our,
unfaithfulness. Giving takes our unawareness. And last po, giving takes our unbelief. Patunayan niyo po ang Panginoon sa buhay niyo. Mamaya po, tayo po ay magbibigay. Why don't you prove the Lord's power in your life? Tayo po tayong lahat. Pastor Poy, pwede po bang kayo po ang mag-handle po natin pong panawagan? Manalangin po tayo. Lord, thank you so much po for another opportunity na binigay mo po sa amin for us to be blessed. Ama, napakarami na pong patotoo ng mga anak mo na pinagpala mo ng lubos dahil hindi po natakot na mawalan. Hindi po kami natakot na hindi namin matugunan ang aming pangangailangan. Hindi po kami natakot at nag-alinlangan, Panginoon, sa pangako mo po sa amin. Lord, thank you, Lord, for this message. Thank you, Lord, for this preaching. Dahil patuloy mong pinapaalala sa amin, Panginoon, na hindi naman po talaga kami nawawalan at hindi po kami kinukunan, kundi kami dakilang Diyos ay nag-i-invest sa iyong kaharian. At kami, Panginoon, ay iyong patuloy na pinagpapala sa aming buhay. At kung babalikan lang namin, Panginoon, ang mga buhay namin noon, kung babalikan lang namin, Panginoon, ang kalagayan namin noon, at ikukumpara, Panginoon, sa naging kalagayan namin ngayon, dahil sa aming pagtatapat sa pagkakaloob sa iyo, Ama, nakita po namin, at napatotohanan namin, Panginoon, ang halaga ng katuruan na ito. Lord, salamat po na sa aming pagkakaloob, tinatanggal mo ang aming uncertainty, tinatanggal mo, Panginoon, ang aming unfaithfulness, tinatanggal mo, Panginoon, ang aming unawareness, tinatanggal mo, Panginoon, ang aming unbelief. And help us, Lord, Panginoon, sa pagkakataong ito, to commit ourselves again to you, to be faithful in our giving. Mga kapatid, bukas na po ang altar. Ba't di mo subukin ang Panginoon? Ba't hindi mo subukin ang Panginoon? Ba't hindi ka makipagtotohanan sa Panginoon? Lord, sabi mo, Panginoon, prove me now. Sabi mo, Panginoon, subukin mo ako ngayon kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang aking pagpapala sa iyo. Come on, pray. May mga pangangailangan ka. May mga bagay na naglulumihanan ka dahil sa iyong pagkakalob sa Panginoon. Sure, come on, pray. Subukin mo, Panginoon. At habang nasa harapan po tayo, manalangin po tayo. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I want to prove you. I want to prove you. Lord, thank you so much, Panginoon, sa iyo pong salita. Salamat, Panginoon, sa pangako mo. Salamat, Panginoon, sa mga nawawala sa buhay namin. Na dati, Panginoon, wala kaming katiyakan yun. Nagkakaroon kami ng katiyakan. Dati, Panginoon, hindi kami tapat. Ngayon, Panginoon, nagiging tapat. Dati, Panginoon, hindi namin alam. Ngayon, dakilang Diyos, nalalaman na namin. Dati, Panginoon, ang dami naming doubts. Pero ngayon, Panginoon, itinuro mo po sa amin. Lord, tunay po, ang susi
ng pagpapala ay ang pagkakaloob at pagbibigay sa iyo. Not only, Lord, in our material blessings, hindi lang ang material na blessing namin, Panginoon, kundi lahat, Panginoon, sa aming buhay na aming ipinagkaloob po sa iyo. Thank you so much, Lord. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Okay, nandiyan po ang ating pong mahal na Bishop. Ayan po, Bishop, good afternoon. Hello po. Good evening po sa inyong lahat dyan. So, nagkaroon po ako ng chance para po makapasok kahit po sa closing part na po ng service. I just want to greet you all. And of course, to thank you all for your prayers. Sa ngayon po, nakabreak po kami halos ng 2 days for my family. So nagkaroon po ng treat para po kay Sophia sa kanyang graduation. And we experienced best in Budapest. Amen. So nandito po kami sa Hungary ngayon. For 2 days po kaming nagkaroon ng pagkakataon para sa family bonding. At the same time, yung bang pag-relax po at na-relax naman po ako, but still gusto ko pa rin po makabati sa inyo. Amen. Actually, exactly today, birthday po ng nanay ko, ng inang. So, at alam ko po na kayo po ay bahagi ng buhay po ng nanay ko at nagpapasalamat ako sa katapatan niyo po sa Panginoon. I just want to give you an idea patungkol sa kung ano po ang ginawa ng Panginoon since nung kami po lumipad, bumiyahe po mula po sa Paris. Sa Paris, ang simula pa lang po doon, 2 revival meetings po. Yung Friday night, napakaganda po ng ginawa ng Panginoon, especially nung Sunday, parang combination po ng evangelistic at ng revival sa dami po ng mga nag-profess ng salvation. Amen. So, Amen. imagine po, nasa around 160 ang naging attendance po nila. Amen. At alam niyo naman na na-miss po nila ako, kami nung pong anniversary. But praise the Lord, kasi hindi man po may okasyon, pero ginrab yung opportunity ng ministry trip na ito to Italy, purihin po ang Panginoon. And you know, 1 linggo lang po kami halos doon. Pero evangelistic, revival, men's fellowship, ladies fellowship, youth and young pro fellowship, couples fellowship, at yung key men's fellowship. At kasama na po yung talagang mentoring po namin. So, sobrang masasabi nating sulit na sulit po yung 1 linggo na minaximize po nila. Nasamahan pa rin po ng isang pasyal sa Netherlands naman po, yung aking paboritong lugar. So tapos, bumiyahe po kami ng 11 hours, bali 13. Dahil na-hold po kami ng halos 2 hours doon po sa pinaka-boundary po, yung entry point to Italy, dahil nag-land travel lang po kami. At may kasama po kaming medyo napabalik po at praise God kami pinatuloy po. Kaya nangyari po na nakarating kami unang gabi pa lang nung winelcome tayo ng mga kapatiran sa LWBM Milan, talagang masasabi ko pong kasado po yung kanilang spirit. And then nagkaroon po tayo. Actually, ang anniversary po November, pero dahil ginrab nga po yung opportunity, so kaya nag-anniversary po sila, and I can say successful din po. Tapos, Amen. yung pong anak po ni Ate Care, si Nicole, kinasal ko po siya. And then,
yung pong approaching na gawain po natin ay ang kasal pong muli this coming Saturday, and then anniversary po ng Pilgrims na kung saan ako po ang speaker, and then after that biyahe na po pauwi. Kaya lang, ang dahilan po kung bakit talaga kailangan makauwi, sapagkat meron pong mahalagang okasyon din po dyan. Tas anniversary po ng temple sa Bulacan at ang kampo ng Cagayan de Oro. Kaya kumbaga pag kami ganitong chance, sinasamantala po. Kaya please bear with me every time na may service po kayo hanggat makakasingit po. Sisingit po talaga ako. Kaya I hope na okay lang po sa inyo. I just want to thank you for Okay your lang po, prayers. Bishop. At nagpapasalamat po ako sa mga kapatiran natin dito. Hindi lang po nila kami pinagod. So binigyan din po nila kami ng break at napakagandang pagkakataon for my family to be together and enjoy our trip. Ano po. So pagkatapos nito, pagbalik po namin doon sa Milan, ay syempre po, trabaho po tayong muli. So kaya, good evening. Thank you so much. We love you all. We love you God po. bless you po, mga Amen. kapatid. We love Thank you you po. so much, Thank you rin PNG po, sa Bishop. preaching. God bless. Amen. Bye-bye po. Amen. This time po, i-apply naman po natin yung preaching po sa atin po ni ang atin pong mahal na Amen. resident pastor. Dako po tayo sa atin pong pagbibigay. But before that, tumayo po tayong lahat. Basahin po natin yung nakalagay po sa Proverbs chapter 10, verse 22. Sige po, sabay-sabay po nating basahin para po tagos po sa ating puso. Ready now? Begin. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa mensahe po na napakinggan po namin sa amin pong, mula po sa aming resident pastor. We thank you, dear Father, Panginoon, dahil alam po namin sa pamagitan po ng pagbibigay, alam po namin, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay inyo pong pagpapalain. Salamat, dakilang Ama, tulungan niyo po kami, give us a cheerful heart as we give. In Christ's name I pray, Amen. Sige po, pwede na po tayo magbigay. Ulitin po natin, anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope He's pleased. For He wants me to live a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Salamat po, Brother Jonel. At salamat din sa ating pong resident pastor, sa ating pong spiritual blessing na ating po tinanggap. Amen. So mamaya po, andyan lang po sa likod para po pasalamatan po natin. Before we close, bago po tayo tumuyo at manalangin, patuloy po natin sama sa panalangin yung binanggit na po ng ating po mahal na bishop, yung remaining stay po nila doon hanggang sa pagbalik po dito. Patuloy natin sama sa panalangin. And at the same time, start na po tomorrow yung BBS po sa Tondo mission po natin, sa panguna po ni Pastor Daniel. So patuloy po natin sama sa panalangin. And kita-kita ulit tayo on Sunday para po sa ating pong gawain. Salamat po sa lahat ng mga naging bisita natin, maging sa mga online. Thank you po for tuning in, for staying sa ating pong gawain. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa ating pong pagtatapos, tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Let us pray. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Thank you so much, Lord, for the spiritual blessing that we have received, Panginoon, this evening. Thank you so much for Pastor Norman,
for his dedication to continue to share your word alone, Panginoon. Salamat po. Ito po yung malaking pagpapala, paalala sa aming Panginoon sa mga pagkakataong Panginoon kami po ay nakakalimot. Thank you so much. Pagpalain niyo po ang aming pong church, pagpalain niyo po Panginoon ang lahat ng mga gawain ng iglesia, maging yung mga pangangailangan, naway patuloy po itong matugunan at naway natuto po ang bawat isa. Thank you so much. Pagpalain niyo rin po yung kalusugan ni Pastor Norman, maging si Jessica, Panginoon. We thank you, Lord, at ingatan niyo rin kami sa aming pong pansamantalang pag-iwalay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po. Tapos na po yung ating pong gawain. God bless us all.